Maaga ulit ako nagising dahil gagawa ko ulit ng baon ni hapon. Hi, hello, minasan konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Aga ko nga na namang nagising ngayon dahil pagluluto ko si hapon ng baon niya. Kahit inaantok pa ako mga bi, syempre kailangan kong ipagluto si hapon. Alam nyo po, masaya naman po ako sa ginagawa ko kahit sinasabi nila na para na akong katulong. Ang sarap kaya sa feeling na pinagsisilbihan mo yung mahal mo sa buhay. May mga nagtatanong po pala kung ano yung trabaho ng asawa ko. Actually guys, nabanggit ko na po yan ng ilang beses sa mga mini vlogs ko. Pero dahil mahal ko po kayo, ay sige sasabihin ko, uy ano daw? Ang trabaho ni hapon ay bus driver. Saan-saan yung ruta niya at iba-iba din yung schedule. Hali, nagluluto nga pala ako dito ng sausage at siomay. May nabasa po pala ako sa comment section, bakit daw ako dito nagpiprito sa lutuan ng tamagoyaki. Mas gusto ko po kasing dito nagluluto kasi maliit yung space. Alam ko din po na pang tamagoyaki itong pinaglulutuan ko. Doon po sa mini vlog ko kahapon, sobrang aga ng pasok ni hapon. Pero ngayon ay medyo late ng konti, pero konti lang naman. At natapos ko na nga rin prituhin itong sausage, manok at siomay. Susunod ko namang gagawin ay maglalaga naman ako ulit dito ng broccoli. Kapag gumagawa po ako ng baon ni hapon, hindi po nawawala ang gulay. Ito nga po palang pagluluto ko ng baon ni hapon ay sariling version ko lang. Kung ano po yung nasa isip ko o kaya naman kung ano yung available dun sa ref namin, ayun yung niluluto ko. Hindi po ako magaling magluto ng obento kagaya po ng iba sa inyo. Basta ang para sa akin at ang mahalaga ay meron makain yung asawa ko sa tanghalian niya. Hindi pa ako nagsaing ng kanin kaya magsasaing muna ako. May nabasa nga rin po pala ako sa mini vlog ko kahapon na wala pang 10 minutes ay natapos ko nang lutuin yung kanin. Totoo lang po, nagulat din ako kasi wala pang 10 minutes as in tapos nang maluto yung kanin. Mabilis lang palang lutuin yung kanin kapag dito sa kalan. Tsaka 2 takal lang din kasi yung niluto ko kaya ganun siguro kabilis. Luto na nga rin pala ako dito ng tamagoyaki. Dito po sa Japan, ito po yung tinatawag nilang tamagoyaki. Bali ang nilagay ko lang ditong pampalasa ay asukal at toyo. Yung tamagoyaki po kasi dito sa Japan, yung lasa niya ay medyo matamis-tamis. Tapos kung maluto tong tamagoyaki ay hinati-hati ko na rin. Kasain ko lang ng kanin pero kumukulo na siya kaagad mga bi. Diba napakabilis lang? Pagtingin ko nga pala sa orasan ay malapit na mag 3:30 ng madaling araw. 30 minutes na lang ay malapit nang gumising si hapon. Pagkatapos ko magluto ng mga ulamin ni hapon ay maglalagay na ako ng baon niya. Lagi ko nga sinasabi sa inyo mga bi, ito yung pinakagustong gusto kong ginagawa kapag gagawa ko ng baon ni hapon. Itong ginagawa kong baon ni hapon, minsan nauubos niya, minsan naman ay hindi. Kapag hindi niya naubos ay inuuwi niya tapos kinakain niya naman kinagabihan. Hindi naman to nasisira o napapanis. Kapag umuuwi siya, ay doon na lang niya inuubos. Finally mga bi, natapos ko ring lutuin itong baon ni hapon. Naglagay nga rin pala ako dito ng isang chocomocho kasi favorito ni hapon. Tingin ko ulit sa orasan ay alas 4 na. So nga lang si hapon ay hindi pa bumabangon. Tapos na ako magluto ng baon ni hapon ay maghuhugas naman na ako dito ng mga pinggan. At habang naghuhugas nga pala ako ay nagising na rin si hapon. Pagkagising ni hapon ay nilapitan nga niya ako at sinabi niya sa akin na thank you. Iniwan ko nga muna saglit yung mga hugasin at nagligpit muna ako dito ng mga laruan ni Kenshin. Ito nga pala sa bahay namin mga ante, hindi yan nawawalan ng kalat. Ito namang si hapon, gustong-gusto niya talaga nagpapakamot sa likod. Sana all talaga kinakamot. Katapos niya maghilamos at mag-toothbrush ay nagbihis na rin si hapon. Ruta ng trabaho ngayon ni hapon ay sa bundok, parehas lang kahapon. Hindi nga po pala araw-araw ay nagluluto ako ng baon ni hapon. Kapag sa bundok po yung trabaho niya o kaya naman sa Tokyo ay doon ko po siya pinagluluto ng obento. Kinuha na nga ni hapon yung baon niya at papasok na siya sa trabaho niya. Narinig ni Kenshin na paalis na yung papa niya kaya nagising siya. Bago nga pala umalis si hapon, inagpaalam muna siya kay Kenshin. Okay na to siya. Natid na nga namin si hapon dito sa labas. Kung makikita nyo mga bi, medyo maliwanag na. Ligaya kahapon nung hinatid ko si hapon sa labas ay madilim pa. Pasok namin dito sa loob ni Kenshin ay nag-iiyak siya. Nani? Samoy? Misite ka? Kau misite? Kusay na po. Lalamig na si Kenshin kaya umiiyak siya. Naupo ko muna siya dito sa upuan at binigyan ng jacket. Pag nanonood ng TV si Kenshin ay tinuloy ko na rin yung hinuhugasan ko kanina. Pagkatapos ko maghugas ay naglinis na rin ako dito sa sala. Tupin na nga rin pala ako ng mga labahin. Mamaya sa buong maghapon ay konti na lang yung gawaing bahay na gagawin ko. Pagkatapos ko magtupi ay tinabi ko muna para mamaya ko na lang ililigpit. Iyaya ko na nga rin sa kwarto si Kenshin para makatulog na kami ulit. Pagpasok namin dito sa kwarto ay sinarado ko na rin tong tindahan ko. Uy, ano daw? Pasensya na nga po pala kayo mga ante kung medyo maingay yung background ng voice over ko ngayon. Paano naman kasi, dito na ako inabutan mag voice over sa tabi ng dagat. So paano ba yan mga bi? At dito na po natatapos ang aking mini vlog. Maraming salamat po. Sayonara and bye!